punta ang baby daddy sa San Francisco, Amerika para sunduin nga si Amara at Sarah or kung sasama na rin si Tanch at para na rin kumpirmahin dun sa dalawa kung totoo ba ang nababasa niya sa social media at lumalabas dito na hiwalay na nga ba ang mga mommies. So, pumunta siya sa Amerika, nakipagpalit sa mga kasamahan niyang crew kung maaari na siya na lang magpapalit dito para nga makapunta siya sa San Francisco. Ni baby daddy sa San Francisco, Amerika ay pinuntahan siya ng Tara para ipakita dito ang bagong sila na rin na si Amara at para mapag-usapan na rin ang final agreement nila sa magiging setup nila sa mga babies. At para na rin maipahiwatig dito o malaman nito na hiwalay na nga sila at magbabago ang agreement na pinirmahan nila nung una silang nag-usap bago pa ipanganak ang mga bata. Hello, mommies! My gosh, ito na ba siya si Baby Amara, pangalawang prinsesa natin? She's so pretty. Hello, baby. Yes, please be careful, Vince. She's fragile. Dahan-dahan lang, okay? Vince, gusto ka rin sana namin makausap about dun sa agreement natin dati tungkol sa mga bata sa magiging setup. Magkakaroon kasi ng mga pagbabago since hiwalay na kami ni Tanch. So it's true din. Lahat ng lumabas sa social media account ninyo about the breakup thingy and the confirmation, totoo lahat ng yun. Anong nangyari? Akala ko ba wala nang makakapag-iwalay sa inyo at wala nang makakasira sa pagmamahalan ninyo? Kinabahan pa naman ako sa mga bashers ninyo tapos ito pala ang mangyayari sa inyo. Sabihin na lang natin, Vince, na there are relationships that doesn't work out. At may mga nangyayari talaga na hindi natin gusto mangyari na nangyayari. At ito na nga, nangyari na nga sa amin ito ni Sarah. May mga bagay kaming hindi pinagkasunduan na nauwi nga sa paghihiwalay namin. Kaya naman, napagkasunduan namin ni Tanch na baguhin yung agreement na napag-usapan natin bago pa ipanganak yung mga anak natin. Vince, sana maunawaan mo kami. Sa pagkakataong ito, kailangan namin ng understanding at pangunawa. Okay, I'm listening. Mag-start na kayo. Ano ba yung mga binago nyo sa kasunduan natin? At makikinig ako at irerespeto ko ang mga desisyon ninyo. Napagdesisyon na namin ni Sarah, Vince, na maging bahagi ka na sa buhay ng mga bata. Na ikaw na talaga ang tatayong daddy nila. Nakikilala nila yung daddy hanggang sa paglaki nila. Alam ko na napag-usapan natin na magiging nino lang yung standing sana ninyo ni John. Pero ngayon, nakapag-decide kami na maging daddy ka na talaga. Na maging isang parents na rin sa mga babies since ikaw naman talaga ang biological father nila. Gagawin ka na lang namin na maging parte ng buhay nila habang lumalaki sila. And since kami rin naman ni Sarah ang legal parents, mananatiling kami pa rin ang legal parents sa mga bata. Sa birth certificate, kami pa rin. At apelido pa rin ni Sarah ang gagamitin ng mga bata. Pero habang lumalaki sila, magkakaroon ka ng parte sa buhay nila, magiging daddy ka nila. Okay lang ba yun sa'yo, Vince? Pumapayag na rin kami, Vince, na pwede mo nang hiramin ng mga bata pansamantala. Lalo na kapag nasa Pilipinas yung mama mo, hindi kami magdadamot, papahiram namin sila sa'yo. And since alam namin na balang araw magtatanong yung mga bata, kaya itong napili namin desisyon na ipakilala ka talaga, ipakilala sa kanila kung sino ba talaga ang totoong tatay nila at magkapatid talaga sila. Hindi kami magdadamot sa'yo, Vince, hindi namin ipagdadamot sa'yo ang karapatan mo rin sa mga bata bilang biological father nila. Pero sa amin pa rin ang huling desisyon. Ang mga desisyon sa mga bata at kung anong makakabuti sa kanila at kung anong buhay magiging meron sila. Ano, Vince? Okay lang ba yun sa'yo? And one more thing, Vince. Ayasan namin magamit yung mga anak namin sa pansariling interes. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Sana malinaw yun sa'yo. Okay, I understand. Nirerespeto ko ang desisyon ng dalawa ni Sarah. Thank you talaga mga mare. Thank you na hinayaan niyo akong maging bahagi ng buhay ng mga babies natin. I promise, magiging mabuti akong daddy sa kanila.
And mabibigyan ko sila ng magandang legacy. Salamat, maraming salamat talaga sa inyong dalawa sa pagtupad ng pangarap ko na maging isang ama, maging isang daddy. Thank you so much. Hindi ako mag-cross the line at protektahan ko at aalagaan ko rin ang mga babies natin. Magiging mabuti talaga akong daddy sa kanila. So, ready na ba kayong umuwi ng Pilipinas? Ready na kayong bumalik? Si Baby Amara, makakauwi na siya ng Pilipinas. Finally, mamimit na niya yung sister niya. Kami lang ni Amara ang babalik ng Pilipinas, Vince. Tapos si Tanj, gusto niya magpaiwan dito. Gusto niya mag-migrate dito sa Amerika at manirahan na. So kami lang ni Amara ang sasama sa'yo, pabalik ng Pilipinas. Ganon ba? So paano si Tali sa Pilipinas? Sino mag-aalaga sa kanya dun? Don't worry, Vince. Nandun naman si Mama Tess eh. Siya ang mag-aalaga kay Tali habang nandito ako, habang inaayos ko pa ang sarili ko dito. And pwede niyo rin naman siya dalawin ni Sarah. At saka ikaw, pwede mo siyang dalawin paminsan-minsan. Since nabanggit naman kanina na pwede ko silang hiramin, Tanj, pwede ko bang hiramin na lang si Tali pagbalik ko ng Pilipinas? Total, offering naman namin ni Jan. Gusto rin namin siya makabanding. At syempre gusto namin siya makasama. Kung okay lang naman sa'yo, kung pwede. Sure. Sasabihan ko si Mami Tess para makuha mo siya para pagbalik mo ng Pilipinas, diretso ka na dun sa Butuan at mahiram mo siya. Thank you so much mga Mare. Salamat talaga. Bago ihatid ni Tan si Sarah at Amara sa airport, ay hiniling ni Army kay Tan na kausapin din ito si Sarah. So ayun na nga, lumapit niya si Army kay Sarah para humingi rin na kapatawaran dito bago man lang sila maghiwa-hiwalay ng landas. At pumayag naman si Tan. Sarah, can I talk to you for a while? Saglit lang bago ka sana umalis, bago kayo bumalik ni Baby ng Pilipinas. Kung tungkol kay Tansya pag-uusapan natin, Army, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya bubuhatin para iuwi ng Pilipinas o ibalik doon dahil hindi naman siya bata, may sarili naman siyang isip. At sabi nga niya, sa'yo siya sasama, ikaw ang pinipili niya. So masaya ka na, magdiwang ka na, mag-celebrate kayo pag-uwi ko. Look Sarah, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. I'm sorry kung sa tingin mo, I betrayed you at tinako ko sa'yo si Tanj. Pero Sarah, maniwala ka sa hindi mahal ko si Tanj. Gusto ko siyang tulungan na magiging stable dito sa Amerika. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ko naman siya minahal para pabayaan lang. Aalagaan ko siya. Aalagaan ko siya pati ang mga bata. Ituturing ko yung ang mga anak niya. Kung iniisip mo na mapapabayaan sila, hindi mangyayari yun. Dahil mahal ko si Tanj at mahal ko rin ang mga anak niya. I'm so sorry for what happened to both of you. Hindi ko rin naman inakala na pipiliin niya ako at iiwan ka niya. Hindi ko inutos sa kanya yon. Sana lang dito na rin nagtapos ang lahat sa inyo. At sana na makamove on ka agad-agad. Hindi ko siya pababayaan. Mag-iingat kayo ni Amara. Huwag ka rin mag-alala. Hindi ko siya babawiin sa'yo. At kahit kusa siyang bumalik sa akin, hindi ko siya tatanggapin ulit. Maluwag ko na siyang ipinapaubaya sa'yo dahil hindi ko siya paglalaban mula sa'yo dahil ikaw na ang pinili niya at sa'yo na siya. Mag-iingat rin kayo dito. Panghahawakan ko rin ang sinabi mo na hindi mo pababayaan ang mga anak niya dahil kahit sabihin pa na hindi ko sila mga anak, na hindi sila nanggaling sa akin, ay galing naman sila sa puso ko at minahal ko sila ng buong buo. Mag-iingat din kayo dito, Army. Sige na. Aalis na kami. Magsaya ka na. After na napag-uusap ni Sarah at Army, ay nalinawan na si Sarah na sayang na ang mga panahong ginawa niya at ginugol niya para ipaglaban na si Tanj noon. At nalinawan na rin siya na hindi na niya babawiin pa o kukunin pang muli si Tanj kay Army at tuluyan na siyang magbumupod sa pagbabalik niya sa Pilipinas. At ito naman si Army ay katulad niya ng mga sinabi niya ay nanindigan siya na sa kanya naman si Tanj at sila na ang bubuo ng pamilya. What's up everyone? Welcome back. So yun lang yung partner natin sa part 10. Ano ang mangyayari sa pagbabalik ni Sarah sa Pilipinas? So mga klase kong content ay all about LGBTQ+, kasi nga Pride Month ngayon. So it's all about the rainbow muna. So kung hindi kayo comfortable at isa kayong homophobic, ay huwag na muna kayong bumisita sa channel ko kasi yun ang magiging content ko for these coming days.
as a respect sa LGBTQ+. At yun na nga, isasalaysay ko rin kung anong ibig sabihin ng LGBTQ+. At sino-sino ang mga tao, sino-sino ang mga nandoon sa rainbow para mas magkaroon pa ng impormasyon yung mga homophobic dyan na madalas ipaghalu-haluin niya itong mga tao sa LGBTQ+. So that's all for today's vlog. Thank you. Till my next vlog. See you all on part 10.